Today gagawa tayo ng very easy and simple recipe ng sponge cake. Pero gagamitin natin siya sa strawberry shortcake. Now, sponge cake is different from chiffon. From my definition, ang sponge cake hindi siya ginagamitan ng baking powder. Yung chiffon, merong baking powder. So, meron tayong recipe ng both sponge cake and chiffon dito sa ating YouTube channel. So, simulan na natin. Mag-separate muna tayo ng egg white. We're gonna be using 5 egg whites. So, isang bowl sa white and then isang bowl sa yolk. Alright, separate na natin yung ating egg white sa egg yolk. For the egg white, maglagay tayo ng 1 tablespoon of cornstarch and then half cup ng sugar. I-achieve lang natin yung stiff peak sa mirang natin. So, 3 minutes later, ito na yung ating mirang. Ayan, soft peak pa siya. Ibig sabihin, nagbe-bend yung kanyang pinaka-peak or yung tip ng mirang pag inangat yung mixer. So, it will take another 3 minutes para ma-achieve natin yung stiff peak. And malalaman nyo na okay na siya and stop na kayo kapag medyo may resistance na yung mirang. Kasi ito medyo malambot pa. Pag medyo parang matigas na siya and glossy na yung ating mirang para maging stable siya for our sponge cake. Alright, so stiff peak na siya guys. Ayan. And kung makikita nyo, glossy na yung ating mirang. So gagawin naman natin yung egg yolk mixture. So in here we have 5 egg yolks, tapos half cup ng cake flour. And then 1/3 cup of canola oil, any neutral oil, vegetable oil, coconut oil. Tapos for this, since strawberry shortcake tayo, gagamit tayo ng strawberry yogurt. So you can use any brand or any flavor ng yogurt na gusto nyo. Kung gusto nyo ng blueberry yogurt, why not? So dito manggagaling yung flavor natin. And then mix natin. Alright, after natin ma-mix yung egg yolk mixture, i-fold na natin in 3 batches yung egg white or yung mirang sa ating egg yolk. Ang lakas ng ulan. Kung kailan ko nag-shoot saka umulan, guys. Okay, transfer na natin the rest of our mirang. So, fold lang natin. Right, so kailangan ganito yung consistency ng ating sponge cake. So, transfer na natin sa ating 7x3 na cake pan. Much better kung meron kayong by 4. Actually, pwede kong gawin. Dalawang 7-inch pan na lang. So, lagyan natin ng parchment paper. Just find the center, fold, and then trim natin. Para yung magawa nating strawberry shortcake, 3 layers. So, dalawa dito, and then ito yung another layer ng sponge. And then, i-level nyo lang using a knife or a barbecue stick para just in case may malalaking air pockets na natrap sa loob ng batter natin, mag-pop siya. At the same time, para mag-even yung paglagay natin ng sponge cake dito sa pan. So, same size ng ating cake pan pero different time siya. Ito since mas makapal siya, mas matagal yung baking time. So, ito siguro mga 30 minutes lang. Ito mga 40 to 45 minutes or probably 1 hour. Depende sa oven nyo guys. Basta 150 degrees preheated oven. And then, isa lang na natin. And then, balik tayo para i-prepare na natin yung ating strawberries and yung whipped cream. Alright, so guys, nag-alarm na yung timer natin. 40 minutes na set yung isang malaking cake natin. And ito naman, 30 minutes. So, hanguin ko lang yung isang cake. Ito na yung ating sponge cake. So, babalik rin natin after matanggal sa oven para ma-maintain natin yung height ng ating cake. So, palamigin lang natin and then balik tayo para assemble na natin
yung ating strawberry shortcake. Alright guys, akala ko hindi natitila yung ulan. Ang lakas ng ulan. Siguro mahigit 1 oras ako nagantay para lang tumigil siya. And patuloy na natin yung shoot natin. So ito na yung cake natin, yung sponge cake. Kaya na siya. Tinanggal ko na rin sa pan kasi lumamig na siya dahil ang tagal ng ulan. So mag-whip tayo ng cream. Pero first time ko ito gagawin. Lalagyan natin yung whipping cream with yogurt. So hindi na natin lalagyan ng powdered sugar para magkaroon ng flavor yung or tumamis yung ating whipping cream. So this is Pascual Greek yogurt style vanilla flavor. So pag mga ganitong cake, especially pag mga chiffon, sponge cake, ang gamit ko talagang whipping cream is yung real or yung heavy whipping cream talaga, yung natural. Right, lagay na natin yung ating yogurt. Ayan na naman yung ulan, guys. Bilisan na natin. That's about 1 cup ng heavy whipping cream. Tapos, this is 100 grams of yogurt. So, pag mga ganito nang medyo tumitigas na siya, kailangan konting halo na lang kasi ayaw natin na ma-overmix yung ating whipping cream. Otherwise, masisira na yung structure niya. Papunta na siya sa butter. Pag ganito kasi, mas gusto ko yung mga natural na heavy whipping cream. Hindi ako talaga fan ng mga non-dairy or yung mga artificial na whipping cream. Mas stable siya pero hindi siya masarap. Opinion ko lang yun, guys. Ayoko yung may aftertaste, yung may greasy feeling. Ito kasi masarap talaga, yung mga heavy whipping cream. Ayan. Actually, with the addition of yogurt, parang mas naging stable siya. Ayan o. Mas kumanda yung consistency niya. So again, hindi na natin flavor to or nilagyan ng powdered sugar and vanilla kasi yung yogurt natin, may flavor na siya. Tabi muna natin. So ito na isang layer ng ating sponge cake and then yung second layer, ito, slice na natin. Ang ginagamit ko ang tawag dito is cake leveler. You can find this online on Lazada or Shopee or sa mga baking supply store. Lambot niya, guys. Get whipping cream. So let's put it on top. Okay, next layer. Gagawin lang natin very rustic lang yung ating strawberry shortcake. So final spread ng ating whipping cream. First bite, guys. Let's go. Ang sarap ng sponge, very soft, moist. May flavor na siya ng strawberry. Yung strawberry natin, although hindi siya yung mga premium strawberries na nabibili sa SNR or Landers or Rustans, pero pwede na rin since ito lang yung available sa akin today. Yung cream. Use heavy whipping cream, 35% fat. Feeling ko mauubos ko to in 2 days. Bukas ang ubos na to, guys. Okay, last bite, mag-goodbye na ako. Stop. Okay, so yun lang, guys. Thank you for watching. And see you
on my next vlog. Bye!